Asay ko ang lamig. May isang bansa sa malayong silangan, upirang ngalan perlas ng silanganan. Kagandahan nito ay walang katulad, dito pilak bulaklak ay namumukad ka. Bangon upir, bangon tayo ay aahon sa mga dayuhang umalipin noong unang panahon. Tumindig ka, gulat ang iyong mga mata, panahon na sabi ng abayahawa. Hello po sa ating lahat mga ka-Operians. Welcome pong muli sa ating talakayan ng Tora at Tipan. Sa lahat po ng ating mga tagapakinig, mapagpalang araw, hapon o gabi sa inyong lahat. Saan man kayo naroroon, samahan nyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating pagtalakay sa aklat ni Propeta Jeremiah. Kabanata 7. Mga walang kabuluhang relihiyon. Ito ang tagubiling dumating kay Jeremiah mula kay Yahweh. Tumayo ka sa pintuan ng templo ni Yahweh at ipahayag mo ang mensaheng ito. Makinig kayo sa utos ng alahayam, kayong lahat na Israelita na pumapasok sa mga pintuang ito upang sumamba kay Yahweh. Baguhin ninyo ang inyong mga lakad at mga gawa, at papayagan ko kayong manatili sa lupaing ito. Huwag kayong magtiwala sa pampaalasang mga doktrina at magsabing, ito ang templo ni Yahweh. Kung tunay ninyong babaguhin ang inyong mga lakad at mga gawa, kung kayo ay makikipag-ugnayan sa isa't isa ng may katwiran, kung hindi ninyo aapihin ang dayuhan, ang ulila o ang balo, at kung hindi kayo magbubuhos ng dugong walang sala sa lugar na ito, at kung hindi kayo sasamba sa mga idolo, ay papayagan ko kayong manatili sa lupang ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Ngunit tignan ninyo, nagtitiwala kayo sa mga aral at doktrina na walang kabuluhan. Sinabi ni Yahweh sa mga Israelita, magnanakaw ba kayo at papatay ng tao? Mangangalunya at magsisinungaling sa panunumpa. Mag-aalay ng insenso kay Baal at sasamba sa mga idolo na hindi niyo kilala. At pagkatapos ay lalapit kayo sa aking harapan sa templo na ito na nagdadala ng aking pangalan at magsasabing, ligtas kami. Ligtas upang patuloy na gawin ang lahat ng kasuklam-suklam na ito. Ginawa ba ninyong pugad ng mga magnanakaw ang templo na ito na nagdadala ng aking pangalan? Ako mismo ay nakikita ito. Pumunta kayo ngayon sa Shiloh, kung saan una kong inilagay ang aking pangalan, at tignan ninyo kung ano ang ginawa ko roon, dahil sa kasamaan ng mga Israelita. 1 Samuel chapter 4 verse 3. Habang ginagawa ninyo ang lahat ng ito, paulit-ulit akong nagsalita sa inyo, ngunit hindi kayo nakinig. Tumawag ako, ngunit hindi kayo sumagot. Kaya kung ano ang ginawa ko sa Shiloh, gayon din ang panggagawin ko sa templo na ito na taglay ang aking pangalan, ang templo na inyong inaasahan. Palalayasin ko kayo sa aking presensya, tulad ng ginawa ko sa kapwa niyo Israelita. Ang buong lahi ng Ephraim. Huwag kang manalangin para sa bayang ito. Huwag kang magdala ng anumang panalangin
o pakiusap para sa kanila. Huwag mo akong pakiusapan, sapagkat hindi kita pakikinggan. Hindi mo ba nakikita ang ginagawa nila sa mga bayan ng Judea at sa mga lansangan ng Jerusalem? Kinundi na ang mga sumasamba sa Reyna ng Langit. Sinabi ni Yahweh tungkol sa mga Israelita, ang mga bata ay nagtitipon ng kahoy, ang mga ama ang nagsisiga ng apoy, at ang mga kababaihan na nagmamasa ng harina upang gumawa ng mga tinapay para ialay sa inyong Reyna ng Langit. Nag-aalay sila ng inumin sa mga idolo upang galitin ako. Pero ako ba ang kanilang sinasaktan? Hindi ba ang sarili nila ang kanilang sinisira sa sarili nilang kahihiyan? Kaya ibubuhos ko ang aking puot sa lugar na ito, sa tao at hayop, sa mga punong kahoy sa parang, at sa mga bunga ng lupa. Lahat ay masusunog at hindi mapapatay. Sige, idagdag ninyo ang inyong mga handog na sinusunog sa inyong mga alay, at kainin ninyo ang laman nito. Sapagkat nang inilabas ko ang inyong mga ninuno mula sa Egypt, hindi lamang tungkol sa mga handog at alay ang aking inuutos, kundi ito ang aking pangunahing utos. Sumunod kayo sa akin, at ako ang inyong magiging alahayam, at kayo ay magiging aking bayan. Lumakad kayo ayon sa lahat ng aking utos, upang kayo ay guminhawa. Ngunit hindi sila nakinig, ni pinansin ang aking salita. Bagkus ay sinundan nila ang sariling pagnanasa ng kanilang masamang puso. Sila ay umatras sa halip na umabante. Mula nang lumabas ang inyong mga ninuno sa Egypt hanggang sa ngayon, araw-araw, paulit-ulit akong nagsugo ng aking mga lingkod na mga propeta. Ngunit hindi ako pinakinggan ng mga Israelita, ni pinansin ang mga propeta. Pinatigas pa nila ang kanilang leeg, at higit pa ang kasamaan ang kanilang ginawa kaysa sa kanilang mga ninuno. Kapag sinabi mo ang lahat ng ito sa kanila, hindi kanila pakikinggan. Kapag tumawag ka, hindi sila sasagot. Kaya sabihin mo sa kanila, ito ang bansang hindi sumunod kay Yahweh na kanilang alahayam, ni tumanggap ng disiplina. Nawala na ang katotohanan, nawala na ito sa kanilang mga bibig. Gupitin mo ang iyong buhok at itapon ito. Maghinagpis ka sa mga ulilang burol, sapagkat itinakwil at iniwan ni Yahweh ang henerasyon o kapanahunan ito na nasa ilalim ng kanyang puot. Ang lambak ng patayan. Sabi ni Yahweh, ang mga taga-Judea ay gumawa ng kasamaan sa aking paningin. Itinayo nila ang kanilang kasuklam-suklam na mga idolo sa templong nagtataglay ng aking pangalan, at dinungisan nila ito. Itinayo nila ang mga dambana ng Tophet sa lambak ng Ben Hinnom upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy. Isang bagay na hindi ko iniutos, ni pumasok sa aking isipan. Kaya mag-ingat kayo. Darating ang mga araw na hindi na ito tatawaging Tophet o lambak ng Ben Hinnom, kundi lambak ng patayan. Sapagkat doon ililibing ang mga patay ng Tophet hanggang sa wala ng pwestong mapaglibingan. Ang mga bangkay ng mga taong ito ay magiging pagkain ng mga ibon at ng mababangis na hayop.
at walang sinumang magbubugaw sa kanila. Wawakasan ko ang tinig ng kagalakan at kasayahan, ang tinig ng nobyo at nobya sa mga bayan ng Judea at mga lansangan ng Jerusalem, sapagkat ang lupaing ito ay magiging tiwangwang. Yada, Yada. yada. Versus Dahlia. Ikaw muna sis. CR lang ako. Okay. Mga walang kabuluhang relihiyon. So Babylon talaga to, no? Verse 1. Ito ang tagbiling dumating kay Jeremiah. So, si King Yahushua ay nagsasalita. Tumayo ka sa pintuan ng templo ni Yahweh at ipahayag mo ang mensaheng ito. So, doon na siya sa templo tumayo. Makinig kayo sa utos ng alahayam, kayong lahat na Israelita na pumapasok sa mga pintuan ito upang sumamba kay Yahweh. So yung mga yung mga parang yung mga Israelita na pumapasok sa templo, ang kanyang winawarningan. Baguhin ninyo ang inyong mga lakad at mga gawa at papayagan ko kayong manatili sa lupaan ito. So kung magbabago sila, hindi sila sasalakayin ng Babylon. Yun pala ang papayagan ko kayong manatili sa lupain ito. Kasi yan banal na lupa nga yan, di ba? Holy land, tapos sa mga pasuway ang tao doon. So, hindi pwede. Kaya kailangan magbago sila. So, meron palang pagkakataon na binigay ng alahag sa kanila, no? Verse 4, huwag kayo magtiwala sa pampaisang mga doktrina at magsabing ito ang templo ni Yahweh. Panahon na to ng ng ano ito? 600 BCE, di ba? Pero may mga doktrina na na-introduce. So, pwede rin itong, yung panahon na ni Jeremiah, pwede rin itong future. Yung mga pampaayos ng mga doktrina, meron sila mga doktrina. At saka kasi, ang mga nun, isa sa mga dahilan kung bakit mapagmataas ang mga Israelita, lalo na sa ni Judah, kasi nasa kanila ang templo ng Alayam. So parang parang pride nila yun, nasa kanila ang templo, saka yung trono ni David. Parang naging cause of pride pa nila yun, instead na yun talaga pagsilid sa Alayam. Mali ang kanilang pagkaintindi. Kaya nga, parang nangyari sa kapanahunan natin ngayon. Di ba, ang sabi nila, pag lumabas kayo, parang lumabas ka sa hatipan kasi nasa kanila ang templo. Tandaan niyo ba, mga kapatid, yung sinasabi ko? Pero magbabasa natin sa Maccabees, sinabi doon na ang templo ay ginawa para sa mga Israelita, hindi ang Israelita sa templo. Para ding yan, para din yung Sabat, sobrang stricto nila sa Sabat, yung mga Pariseo, di ba? Pero ang sabi ni King Yahushua noon, ng Messiah, ang Sabat ay ginawa para sa tao, hindi ang tao para sa Sabat. Ang Sabat ay ginawa para sa kapahingahan, para sa ikabubuti ng tao. Hindi yun pasakit, hindi yun pabigat sa tao. Kaya may Sabat para ikabubuti ng tao. Parang ganun din. Ang templo ay para sa mga sumusunod sa alahayang mga tao niya. Hindi yung ang tao ay para sa templo. Kasi naging pride nila yung templo. Kasi sabi, ito ang templo ni Yahweh. Parang naging
Okay, verse 5. Kung tunay ninyong babaguhin ang inyong mga lakad at mga gawa, kung kayo ay makikipag-ugnayan sa isa't isa ng may katuwiran. O yung walang panloloko, yung kasi lalo na ngayon, di ba, panahon na lang natin ngayon, ang hirap magtiwala sa ibang tao, lalo kuminsan nga, hindi mo masasabi na dahil maayos ang itsura, o matagal mo nang kakilala, hindi ka, ano, minsan nga kung sino yung pinagkakatiwalaan mo, yun ang di ba, ang magaling mang scam. Kaya masakit. Grabe nga, masakit nga. Kasi nagbigay ka ng tiwala, pinagtiwalaan. So, kung hindi ninyo aapihin ang dayuhan, o ang dayuhan dito maaaring naiiba, may iba na lahi, may ibang kulay, may iba ang status, may iba ang probinsya, di ba? Iba-ibang salita, dialect, yan. Kung hindi niyo aapihin ang dayuhan, ang ulila, o ang balo, at kung hindi kayo magbubuhos ng dugong walang sala sa lugar na ito, at kung hindi kayo sasamba sa mga idolo, ay papayagan ko kayong manatili sa lupang ibinigay ko sa inyong mga ninuno. Yun ang kanyang kondisyon. Ngunit tingnan ninyo, nagtitiwala kayo sa mga aral at doktrina na walang kabuluhan. Mga doktrina lang. Di ba yung mga doktrina na save by grace, di ba? Na natubos na tayo ng dugo at pinadala yung anak para mamatay. Parang kahit no? Ang daming mga doktrina o kasinungalingan na kanila pinapakain pang brainwash sa atin. Verse 9. Sinabi ni Yahweh sa mga Israelita, magnanakaw ba kayo at papatay ng tao, mga ngalunya at magsisinungaling sa panunumpa, mag-aalay ng insenso kay Baal at sasamba sa mga idolo na hindi ninyo kilala, at pagkatapos ay lalapit kayo sa aking presensya sa templo na ito na nagdadala ng aking pangalan at magsasabing, ligtas kami. Ligtas upang patuloy na gawin ang lahat ng kasuklam-suklam na ito. O, di ba, ilagay na lang natin ito sa panahon natin, no? Actually, itong para din itong zona mga ang hinihintay ng mga tao yung past dito, pero puro sana, isa na zona, sabi nga ni Sis Dalia, naging sana ganito. Instead na yung hinihintay natin yung mga accomplishment, yung tapos na, di ba? Ito naman, ang tanong niya, future. Pero actually, naganap na sa panahon natin. Nanakaw, papatay, mga ngalunya, yung nangalunya, nagsinungaling, nagnakaw, pumatay, nanumpa, di ba? So, past tense na actually naganap sa to, yung mga tanong. Tapos, lalapit kayo sa templo na ito, nagdadala ng aking pangalan. Ito mga kapatid, politics ang aking sinasabi, wag niyo munang kalimutan niyo muna yung ating nakaraan, yung pinanggalingan. Ang tinutukoy ko yung palit kasi kasasona lang. Pero kung iniisip niyo yung baka pwede rin yung pinanggalingan natin. Pero yung mga nalala ko lang yung sona. Verse 11. Marami kasi very wide to no? Tapos sabi, ligtas kami. Kasi natubos na. Tuloy-tuloy lang. Patuloy lang. Verse 11. Ginawa ba ninyong pugad ng mga magnanakaw ang templo na ito na nagdadala ng aking pangalan? Anong sagot doon? Oo, di ba ginawa mga pugad ng mga magnanakaw kaya nga nagalit ang
Ako mismo ay nakikita ito. Siya mismo nakikita niya. Pumunta kayo ngayon sa Shiloh kung saan una ko inilagay ang aking pangalan. At tingnan ninyo kung ano ang ginawa ko roon dahil sa kasamaan ng mga Israelita. Ito yung Shiloh sa ano sa tambayan ni Ephraim, di ba? Yung unang-una nilang pinagkampuhan. Habang ginagawa ninyo ang lahat ng ito, paulit-ulit akong nagsalita sa inyo, nag-warning, ngunit hindi kayo nakinig. Tinawag ko kayo, ngunit hindi kayo sumagot. Tumawag ako, yan. Kaya kung ano ang ginawa ko sa Shiloh, gayon din ang gagawin ko sa templo na ito, nataglay ang aking pangalan, ang templo na inyong inaasahan. Actually, so maaano nga yung templo. Pero sa panahon natin ngayon, yung templo nga sa Jerusalem, ay nasa kamay na ng Islam. Actually, wala nang ano doon ng mga ex-Christian wala na rin ano doon, ang mga ano din, mga fake Jews, mga Jewish. Pero ang ano talaga, malaking portion doon ay na ano ng ano, Islam. Kaya hindi makaporma ang Jewish doon. Okay, verse 15. Palalayasin ko kayo sa aking presensya, tulad ng ginawa ko sa kapwa niyo Israelita, ang buong lahi ng Ephraim. Ayun, pinalayas ang buong lahi ng Ephraim. Tapos na dito ang Assyrian invasion. No? Huwag kang manalangin para sa bayan ito. Huwag kang magdala. Para ano to? Siguro ito ay kay ano na. Ito para sabi niya ito kay Jeremiah. Huwag kang manalangin para sa bayan ito. Huwag kang magdala ng anumang panalangin o pakiusap para sa kanila. Huwag mo akong pakiusapan sapagkat hindi kita pakikinggan. Sabi, hindi mo ba nakikita ang ginagawa nila sa mga bayan ng Judea at sa mga lansangan ng Jerusalem? So, di ba sabi ng kahit ang mesero, ang sabi niya, huwag niyo ipanalangin ang mga makasalanan dahil hindi ko kayo pakikinggan, di ba? Siguro, ang sa atin, ah, pwede nating pero yung kalooban pa rin niya. Kasi ako naman ang panalangin ko, pag ako mas kilala mo sila, mas nakikita mo ang hinaharap. Siyempre, baka nga patawarin niya tapos gagawa uli ng At saka, patawarin niya, tapos iba ang pasasalamatan ng tao, di ba? Kaya inaano ko na lang, mas ang iyong kalooban at iyong dakilang karunungan. Mas alam niya kung paano babaguhin yung tao. Ganun na lang. O tataas mo na lang kung sino mo yung gusto mo ipanalangin. Ano na yung mga, alam mo yung mga pagkakasala sa'yo o yung mga mahal mo sa buhay na naliligaw, ligaw pa, tulog pa. Okay. Kung hindi man natin masisiguro ang kanilang buhay na walang hanggan, kahit naman dito sa buhay sa lupa, na yung ating dimension, 3D dimension natin, maging maayos naman ang nila pumumuhay. Huwag naman yung mga pasakit o parang gano'n na lang gano'n na lang. Sa pagkaunawa ko sis, dito sa verse 16, huwag kang manalangin para sa bayang ito. Huwag kang magdala ng anumang panalangin o pakiusap para sa kanila. So ito ang ibig sabihin. Ilahi, bayan ng Israel, no? Oo. Kapag alam ng alahayam na itong bayan na ito o itong mga taong ito ay talagang masasama, siya ang bahala. Di Oo. ba? Huwag na natin silang ipanalangin Huwag dahil mo na siya abulahin. alam ng alahayam kung ano ang gagawin niya para magtisi ang mga ito. So kailangan niyang bigyan sila ng disiplina. 'Di ba? Kung may parang ganun din sa tao. parang Kung tao ganun din sa tao. ipapanalangin. Kahit anong panalangin mo sa mga taong alam mo talagang masasama, hindi mo sila kayang baguhin.
dahil Saka, mayroong kaparaanan ng alahayam para sila ay magbalik loob or magsisi. So, mayroong mga kaparaanan ng alahayam para sa kanila. oo. Kaya Saka yung sinabi din ng previous, di mensahero, ba? di ba, na kahit tayo, huwag daw nating ipanalangin ang mga alam nating masasama, lalo na ang dyablo, di ba? Kasi minsan Oo. may nagtanong, bakit daw binibigyan pa ng panahon Pagkakataon, o panahon. pagkakataon si Satanas. Di ipanalangin na lang natin, malay mo magbago pa. Diba? Sinagot ng mensahero doon. Huwag nating ipanalangin ang mga masasama, lalo na si Satanas, dahil mayroong kaparaanan ang alahayam para sa kanya. May script na yan. Eh. Oo. Saka yung nakaraan nating reading, nakalagay doon, nakapag-decide na siya, hindi na siya, uurong. Kung Na ano siya, ang kanyang sinabi, ay yan ang oo, kanyang oo. gagawin. Hindi na niya babaguhin. Oo, hindi niya nababaguhin. Dahil hindi siya pwedeng mag-violate sa kanyang salita. Ay, ikaw muna sis. So, ito naman, self-explanatory naman ito, na kinundi na ang mga sumasamba sa reyna ng langit. Di ba ito naman ay kasuklam-suklam talaga sa ating alahayam na mayroong sumasamba sa mga idolo na siya lang ang dapat na paglaanan ng kapurihan at Kasi pag-aalay. i-start to, di ba? Oo, Pinag-umpisahan niya yung mga si Kinaan, si mga na ginamit lang pinangalanan lang nilang Mary ulit. Mary, oo. pero, di ba? Yung mga Diyose yan, mga Hmm. goddesses, di ba? So, alam na natin yan na yan ay kasuklam-suklam sa alahayam ang paghahandog sa mga idolo. Kaya hindi na natin kailangang ulitin pa. So, ito, Pero yung verse 19 sis, pero ako ba ang kanilang sinasaktan? Hindi ba ang sarili nila ang kanilang oo, sinisira? Na sarili nilang oo, kahihiyan? Ah, kasi pag sinuway mo nga ba, sarili mo ang nasasaktan kasi may oo, consequence, di oo. ba? Kasi yung Hindi consequence, ikaw ang magsasuffer nun eh. hindi mo masasaktan ng alahayam. Kahit Yes. selosin siya, parang hindi eh. Parang oo, seloso siya kasi ayaw niya na mayroon kang ibang pero yung emosyon na selos, hindi mo masasaktan ng medyo questionable nga yung sinabing para pagselosin. Pero parang negative yun eh, no? Negative. Magagalit siya kasi siya ang provider tapos magpapasalamat ka sa iba. Parang, at saka that is ultimate, di ba? Talaga wasakin ka niya, di ba? Pag yung yung nangaagaw ng ng credit ang iyong pasasalamatan, magagalit talaga siya. Kaya nga ito. Kaya ibubuhos ko ang aking puso sa lugar na ito. Pati sa hayop, sa tao, punong kahoy, Okay. Kayo mga kapatid, baka meron kayong ibang kasi dapat maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon, lahat ng na hindi lang kami ni dalawa ni Sis Dalia. Ah, paano pag kayo pagkataon na may mga gusto magpa-explain sa inyo na nasusulat, ha? Sa verse 22, ito pa. Sa sige, dagdag niyo yung mga handog na sinusunog sa inyong mga alay at kainin ninyo mismo ang ninyo mismo mismo to
mismo ang laman nito. Kayo na rin ang kumain. Sapagkat nang inilabas ko ang inyong mga ninuno mula sa Egypt, hindi lamang tungkol sa mga handog at alay ang aking niuutos, kundi ito ang aking pangunahing utos. Sumunod kayo sa akin. O hindi lang tungkol sa mga sa mga bird offering ang kanyang iniutos. Ang pangunahin niya ay sumunod kayo sa akin at ako ang inyong magiging alahayam. At kayo ay magiging aking bayan. Lumakad kayo ayon sa lahat ng aking mga utos upang kayo ay guminhawa. Hindi siya parang sinasabi niya dito, hindi ako after sa inyong bird offering. Kahit kayo pa kumain yan, hindi naman siya mabubusog doon sa sinusunog sa usok na di ba? Hindi ko sabi niya ang mas mahalaga sa kanya yung pagsunod. Kasi parang ang nagiging burden sa mga tao yung bird offering na ang sabi nga ng mensahero, ipatitigil yan yung kaya nga habang may pagkakataon tayo na magampanan yun, na hindi pa makakakilos pa tayo sa panahon na to, gampanan natin yung mga handog kasi hindi na may darating panahon, hindi na daw natin ipagbabawal na sa ating noon. Magiging mahigpit na, no? Yung mga kasalanan dyan na gusto mong bird offering, ito ang pagkakataon. Magkaroon na ng bird offering, no? Ngunit hindi sila nakinig ni pinansin ang aking salita. Bagkus ay sinundan nila ang sariling pagnanasa ng kanilang masasamang puso. Sila ay umatras, halip na umabante, parang nag-backslide, no? Tinan mo, mula nang lumabas ang inyong mga ninuno sa Egypt, hanggang sa ngayon, araw-araw, paulit-ulit akong nagsugo ng aking mga lingkod na mga propeta. Ang dami na niyang pinadala, actually, no? Ngunit hindi ako pinakinggan ng mga Israelita, ni pinansin ang mga propeta. Pinatigas pa nila ang kanilang leeg at higit pang kasamaan ang kanilang ginawa kaysa sa kanilang mga ninuno. Tigas talaga ng ulo, no? Tapos, sinabi na rin ng Alaham kay Jeremiah yung mangyayari. Kapag sinabi mo ang lahat ng ito sa kanila, hindi kanila pakikinggan. Kapag tumawag ka, hindi sila sasagot. parang, parang alam na rin ng Alaham ang magagana. Kaya sabihin mo sa kanila, ito ang bansang hindi sumunod kay Yahawa na kanilang alahayam, ni tumanggap ng disiplina, na wala na ang katotohanan, na wala na ito sa kanilang mga bibig, sa kanilang mga labi. Labi ito. So, ibig sabihin ay puro kasinungalingan ang kanilang sinasabi. Ano ba yung sinungaling? Ay kapatid ng magnanakaw, di ba? Puro ka nawala ng katotohanan. Gupitin mo ang iyong buhok at itapon ito. Kaya pala nagpakalbo si Jeremiah. Maghinagpis ka sa mga ulilang burol sapagkat itinakwil at iniwan ni Yahawa ang henerasyong ito na nasa ilalim ng kanyang puot. So talagang inabandon na yung panahon na yon. Sabi ng Mesiya, ito yung panahon. Hindi lahat ng lahi, yung generation na, sabihin, nung generation na yon, hindi kasi dalawa ang ibig sabihin ng generation. Is either yung era o yung bloodline or genealogy. Yung generation ito yung era. Kasi may mga iniwang pa ring mga remnant. Saka itong yung panahon na yan. Kasi siguro panahon nito ang mga sa bayan ni Ephraim ay naglalakbay pa. Kasi it took them years bago makarating sa Ophir. Siguro yung iba nagbangka o yung iba kasi napaka magbibuild pa sila ng mga bangka, maglalakad pa sila sa iba-iba, ang dami pa nilang dinaan ng mga bansa, di ba? Kaya yung iba nakakalat ang dugo ng mga Israelita dito sa Shema territory. Okay. Ang lambak ng patayan.
yung patayan. Lambak yung mababang ano, no? Yung valley, mababang ano sa ilalim ng sa baba ng bundok. Sa patayan daw. Sabi ni Yahawa, ang mga taga-Judea ay gumawa ng kasamaan sa aking paningin. Itinayo nila ang kanilang kasuklam-suklam na mga idolo sa templo nagtataglay ng aking pangalan at dinungisan nila ito. Naganap din ito sa ating kapanahunan ng mga yung mga katedral. Actually, mga katedral, hindi naman Roma ang nagpatayo ng mga yan eh. Ginamit lang ni-repurpose lang nila yung mga yan. Ni-repurpose nila at ginawa nilang simbahan. Verse 31, itinayo nila ang mga dambana ng Topet sa lambak ng Ben Hinnom upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy. Okay, yung Topet pala, yung ano ni Baal. Doon sila nag-aalay ng mga bata sa apoy. Isang bagay na hindi ko iniutos, ni pumasok sa aking isipan. Never niya na-imagine or hindi pumasok so ganyan ka-creative si Satanas, no, ang Diablo. Gumagawa siya ng mga bagay na hindi man lang na ng talagang opposite sa mga plano ng alahayam, di ba? Gumagawa, ganun sila ka-rebellious. Verse 32, kaya mag-ingat kayo. Ito yung sinasabi yung mga virgin. Pag sinabi kasi yung mga inialay mga virgin, binago nila, innocent yun eh. Pag sinabing virgin, hindi ibig sabihin babae na virgin. Ito ay mga kabataan na hanggang 9 or 10 years old. Inosente. Kailan kinurap nila sinabi virgin na babae. Pero actually, mga bata yun. Parang kasama sa corruption, sinabi nila virgin, kailangan virgin na Siguro gusto nila yung mga virgin na tas ang Roma naman, kinurap nila na mga birhen, ang pag-aalay, ibig sabihin, magmamadre, kailangan virgin, tas gagamitin ng mga private. Ewan ko, pero Di ba siguro, kaya ito in italics ng mensahero? Kasi ito yung ah, nagpapatunay na hindi inutusan ng alahayam si ah, si Abraham. Abraham, Oo. Naialay yung kanyang anak. mm meron lang misconception na misunderstood lang ni Abraham kasi yun ang ginagawa ng mga ah, ano ng mga nasa paligid at yung hinayaan ng alahayam si Abraham kasi napatunayan din ni Abraham na ganun siya ka-faithful na gagawin niya kahit mabigat sa loob niya kahit mali ang kanyang pagkaintindi doon Mhm. sa utos ng alahayam sa kanya. Pero sa Islam naman, ang ano nila, si Ishmael ang iaalay. Di ba? Parang yun ah, ang, anong, ang kanilang kwento sa kanila, ang kanilang Pero, iba, iba, iba ang sinabi na, hindi ko ito, kaya So, itong sinasabi dito na lambak ng Ben Hinnom, ito yung kapatid, wala ako. ito yung Oo. Saan ako natumigil? Sige, ah, sige, sis. oo. Yung Oo, parang yung ito yung pag-aalay. pinag-aanuhan ng mga patay na mga inihahandog doon sa kay Baal. Yung Ben Oo. Hinnom. Oo. Ang ano ko naman, ah, anong purpose? Bakit ang alahayam ay inutusan si Abraham na mag-ano doon, mag-alay doon? Parang, kasi, parang, parang inanuhan na niya.
ibig sabihin, pinili niya ang lugar na yun. Pinili niya yung lugar na yun, kasi yun ang Temple Mount eh. Pinili niya yung lugar na yun para sa kanyang, kung saan niya gusto niyang maparangalan ang kanyang pangalan. Parang Oo. parang nireserba na niya yon. So yung ano, wala nang nagtayo ng ano doon ng istruktura or naglagay ng ano kasi alam nila na iyon ay pinag-anuhan na ni Abraham, 'di ba? Tapos nung panahon ng ano, mga Jebusite ang nag-ano diyan, ang nanirahan. Pero hindi nila na ano yung pinakatuktok na yon. Hindi nila na yung pinakatuktok na yun, hindi nila nilagyan ng mga ano kasi parang ano hindi nila napagtayuan ng kanilang ano. Pero kaya naging parang naging giikan siya kasi wala nakaano, 'di ba? Kaya nung binili yun ni David para kaya sa anak niya si Solomon paglagyan ng templo. Naanuhan na yon, napili na ng alahayam yung lugar na yon. Kasi di ba doon nag-ano Pero si, yung ano yata ngayon ang sa modern day, etong Mount Moriah ay ginawa na ng ano, parang ginawan ng mga Catholic, mga deboto di ba eh. yan yung Temple Mount Sis? Oo nga, ginawa Andiyan nilang ano, parang yung rock, andiyan ah, yung ah, malaking Dome of the tourist Rock. spot yata, tourist spot ang ginawa nila sa Mount Moriah. At, ano lang, hanggang taas lang, hindi nagpapapasok doon. Kundi ka, mga Muslim lang ang Kaya nga, nakakapasok. oo. Kaya nga ano yun eh. Ang ano lang doon sa taas lang. Tapos yung ano, syempre di makapwesto doon ng ano, ang mga mga Jew. So naglagay sila ng ano nila, synagogue nila doon sa bandang Western Wall, which is pinagtatapunan yung dati ng basura eh, di ba? Hmm. Yung western side. Ano, ah doon sa likod ng Western Wall, which is ang Western Wall kasi is ano lang yan, extension lang yan eh. Extension. Tapos doon sila naglagay sa ilalim no ng kanilang synagogue. Hanggang doon lang naman ang ano eh. May mga lugar na hindi sa public, lalo na sa mga Muslim yan. Kung ano. Okay. Kaya verse 32, kaya mag-ingat kayo, darating ang mga araw na hindi na ito tatawagin Topet. Ito ba yung discuss mo? Oo, tapos na yan. Okay. Yung ang bangkay ng mga tao, ito magiging pagkain ng mga ibon at ng mababangis na hayop. Ano ibig sabihin nito At walang sino mang magbubugaw sa kanila. Di ba yung mga patay na ano, mga hinahandog nila kay ano, kay Baal? Ang tinutukoy dito sa ano na to, sa lambak ng Ben Hinnom. Hindi eh. Kasi yung in-offer niya sa mga isunog na yon kay Baal. Hmm. Pero yung mga taong nag-aalay siguro, mga ibon, mababangis na hayop. Hmm. Yung mga ito, Okay. at ito naman yung verse 33, ang tinutukoy niya dito, yung mga naghahandog Oo. na mamamatay sila doon sa lugar na yon Oo. at sila ay Tumbo, kakainin ng mababangis na hayop. kaya nga yung ibon at mababangis na hayop eh. Oo. May ibig sabihin to sis eh. Tapos yung verse 34, Sapagkat doon bawakas ng, sila parurusahan ng alahayam dahil sa ginagawa nila. doon sa Bali. Oo. Kaya sabi niya dito, wawakasan ko ang tinig ng kagalakan at kasayahan. Ang tinig ng Actually, nobyo Megiddo, at Bali of bayan ng Megiddo eh. Judea. So, Hindi kaya kami Megiddo to? hmm, wala Kaya namang nga natin binanggit. sa map, pero pawakasan ko ang tinig ng kagalakan at kasayahan. Ang tinig ng nobyo at nobya, mawawala na yung sa mga bayan ng Judea at mga lansangan ng Jerusalem. Sapagkat ang lupaing ito ay magiging tiwangwang.
Meron lang akong nung yung huli natin na reading, may pumasok lang sa isip ko kasi nakalagay doon, huwag kayong, di ba sabi yung diniscuss natin, ah, yung punla, ang mensahero, yung huwag kayong magtatanim, di ba? Huwag kayong magtatanim, maglalagay ng buto sa tinik, sa mga tinikan o dawagan, di ba? Ang ano, ibig sabihin, huwag kang magpupunla ng tinik sa mga tinik o dawag, mga religion. Huwag kang or yung mga makasalanan or ano pa, di ba i-clear mo muna. Kailangan yung sa malinis. Kailangan walang linisin mo muna ng mga doktrina. At saka kaya huwag kang magtatanim ng religion, parang huwag kang magtatanim ng punla o binhi sa religion. Naalala ko lang yun kasi parang may mga kapatid tayo na nag-aano ng mga religion, sa mga ibang religion na nagko-convince sila sa lupa ng religion. Di ba kailangan lumabas muna sila bago ka makapagpunla? Di ba? Come out of her muna bago ka magbigay ng mga katotohanan. Kasi siya ang aba ang tatawag. Kasi hindi naman naging itinuro ba ng mensahero na maging misyonaryo tayo? Hindi. Wala itinuro ang mensahero na gano'n, di ba? Wala. Nagturo ba ang Mesaya? Hanapin nyo ang mga nawawalang tupa, di ba, ng Israel. Hmm. Ganun na sinabi. Ngayon, yung mga foreigner, nasa kanila yon. Pero kung sino tatawagin ng pero ang pinahanap sa atin, yung nawawalang tupa ng Israel. Pero pag nasa loob pa ng Paano nga natin mahahanap? dawagan, oo, nasa dawagan pa. Anong gagamitin nating tools para mahanap ang ating mga ah, ano, mga kalahi? Oo. Ito So, nga, social media. Pero isa yung, ito yung ginagawa pero, natin. oo, Isa ito sa sa mga tools para oo, mahanap natin ang ating mga nawawalang mga kalahi. mm. Pero ang sinabi ng ng mensahero, gaya din ng sinabi ni King Yahweh na tayo ang magsilbing ilaw at asin sa Yung sanlibutan ito. pagsunod, Oo. sa mga kilos natin. Pero yung pupunta ka sa isang religion para mag-ano doon, ah, papasok ka sa isang teritoryo, di ba? Parang defilement yun no? Pero di ba, isang grupo sila na kabilang sa Hindi isang naman tayo reliyon. inutusan ng mensahero ng ganyan kasi Hindi, oo. hindi tayo pwedeng pumasok sa mga reliyon Oo, pero dahil hindi sa kanilang dahil teritoryo, pero defilement sa atin yun. oo. Pero yung halimbawa, grupo nila at kasi alam ko individual kasi ang pagtawag, hindi grupo. Oo. Individual yan. Pero wala, Kung naalala ko lang tinawag kasi, sila ng alayam, pag tinawag sila ng alayam, ipapadala yung mga tao na yan sa mga tinawag niya na mga naunang nagising ang diwa, 'di mm, ba? So oo, minsan mayroon tayong mga makikilala na mga tao na sila pala ay naghahanap ng katotohanan. oo, So yun ang opportunity natin para sila ay gabayan mm, o tulungan natin silang makakilala, mabuksan din ang kanilang dilo. oo. Okay, back to you, Sis Maria. Okay po. Salamat.
Kabanata 8. Sinabi ni Yahweh, sa panahong iyon ang mga buto ng mga hari at mga pinuno ng sambahayan ni David, mga buto ng mga saserdote at mga propeta, at ang mga buto ng mga taga-Jerusalem ay huhukayin mula sa kanilang mga libingan. Mabibilad ang mga ito sa ilalim ng araw, buwan at lahat ng bituin sa langit na kanilang inibig, pinaglingkuran, sinundan, kinonsulta at sinamba. Hindi na sila titipunin ni ililibing, kundi parang dumi lamang na nakakalat sa lupa. Sa lahat ng lugar na pagdadalhan ko sa kanila, pipiliin pa ng natitirang mga tao ng masamang bansang ito ang kamatayan kaysa buhay. Kasalanan at parusa. Sabihin mo sa kanila, ito ang sabi ni Yahweh. Kapag ang tao ay nadapa, hindi ba siya bumabangon? Kapag siya ay tumalikod palayo, hindi ba siya bumabalik? Bakit ang bayang ito ay patuloy na tumatalikod? Bakit ang Jerusalem ay palaging lumilihis? Kumakapit sila sa kasinungalingan at ayaw bumalik. Nakinig ako ng mabuti, ngunit wala akong narinig na tama mula sa kanila. Walang nagsisisi sa kasamaan nila at nagsasabing, ano ba ang nagawa ko? Ang bawat isa ay sumusunod sa sarili niyang daan, gaya ng kabayong sumusugod sa digmaan. Kahit ang tagak sa himpapawid ay kilala ang kanyang takdang panahon. Ang agila, langay-langayan, at ibong maya ay alam ang panahon na kanilang paglipat. Ngunit ang aking bayan ay hindi nakakaunawa sa kalooban ng alahayam. Paano ninyo masasabing kami ay matatalino dahil taglay namin ang kautusan ng alahayam? Gayong binago na ito ng kasinungalingang isinulat ng mga eskriba. Ang mga nag-aakalang sila ay matalino ay mapapahiya. Sila ay malilito at mabibitag. Yamang tinanggihan nila ang panuntunan ng alahayam, anong uri ng karunungan meron sila. Kaya ang kanilang mga asawa ay ibibigay ko sa ibang lalaki, at ang kanilang mga bukirin ay ipamamana sa iba, mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Silang lahat ay sakim sa pakinabang. Ang mga propeta at mga saserdote ay parehong mapanlinlang. Tinatapalan lamang nila ang sugat ng aking bayan na tila walang malubhang sakit. Sinasabi nila, kapayapaan, kapayapaan. Gayong walang kapayapaan. Nahihiya ba sila sa kanilang karumal-dumal na gawa? Hindi. Wala silang kahihiyan. Hindi man lang namumula ang kanilang mukha. Kaya sila ay mabubuwal kasama ng mga natumba. Ibabagsak sila sa araw ng kaparusahan. Wala lang ubas sa puno ng ubas. Wala lang igos sa puno ng igos. Pati ang mga dahon ay malalanta sapagkat aalisin ko ang ani. At ang lahat ng ipinagkaloob ko sa kanila ay babawiin. Sasabihin ng mga Israelita, bakit tayo ay nakaupo lang dito? Magtipon tayo at tumakas sa mga lungsod na may muog at doon tayo mamamatay. At doon tayo mamatay. Sapagkat si Yahweh na ating alahayam ay nagbigay sa atin ng lasong tubig upang inumin at itinadhana
tayong lipulin dahil tayo ay nagkasala laban sa Kanya. Naghintay tayo ng kapayapaan, ngunit walang dumating ng kagalingan, ngunit takot lamang ang ating natagpuan. Naririnig na mula sa lupain ng Dan ang pag-ungol ng mga kabayo ng kaaway. Sa pagniyang ng kanilang mga kabayo, nayayanig ang buong lupain. Darating sila upang sakupin ang lupain, ang lungsod at lahat ng naroon. Sabi ng ating alahayam, magpapadala ako ng makamandag na mga ahas sa inyo, mga ulupong na hindi maaaring paamuhin, at kayo ay kanilang kakagatin. Sabi ko, Yahawa, aking alahayam, kanlungan ko sa panahon ng kalungkutan, nanlalambot ang puso ko. Pakinggan mo ang iyak ng iyong bayan mula sa malayong lupain. Wala ba si Yahawa sa Sayon? Wala na ba ang hari niya? At sumagot si Yahawa, bakit ako ay kanilang pinagalit sa kanilang mga idolo at inukit ng mga imahe? Sinasabi ng mga Israelita, tapos na ang anihan, lumipas na ang tag-init, ngunit hindi pa rin kami iligtas. Hindi pa rin kami ligtas. Ang puso ko ay sugatan dahil sa sugat ng aking bayan. Ako ay nananangis at ang sindak ay sumakmal sa akin. Wala bang balsamo sa Gilead? Wala bang manggagamot doon? Bakit hindi gumagaling ang sugat ng aking kapwa, Israelita? Yada. Yada. Parang may naulit dito. Siguro, parang baka may inedit, no? Na kinarap. Kasi naulit yung na nabasa natin. Yung peace, peace. Yung portion na yon na basa, anyway. Sa verse 1. Sa panahong iyon, ang mga buto ng mga hari at mga pinuno ng sambahayan ni David, mga buto ng mga saserdote at mga propeta at ang mga buto ng mga taga-Jerusalem ay huhukayin mula sa kanilang mga libingan. Mabibilad ang mga ito sa ilalim ng araw, buwan at lahat ng bituin sa langit na kanilang inibig. Pinaglingkuran, sinundan, kinonsulta at sinamba o mga sumasamba sa mga bituin. Hindi na sila titipunin ni ililibing, kundi parang dumi lamang nakakalat sa lupa. Ito yung siguro, literal ba ito naganap, sis? Ginawa ba ito sa mga Babylonia sa kanila? Yung hinukay yung kanilang mga libingan? Di ba literal yan na nangyari noon? Dahil pinakukay naman talaga nila yung mga bangkay nung ano eh. Ah, Sa bagay ngayon, literal na oo. naganap nung year Oo. 2000, di ba? Yung mga mummified. Pero ito, mga Israelita to eh. Naganap ba yan? Yung sa City of David? Nandun yung nandun yung mga libingan na Di ba yung siguro oo, hindi di ba yung, nasisulat, no? yung City of David, nung di ba naging desolate nga sila, na-abandon? Oo. Oh, so nung na-abandon yung na yon, yung lugar na yon, pinahukay nila kasi inanuhan nila yung yung lugar, 'di ba? Mm. Tinayuan ng mga ng mga Canaanites, ginawang city. Mhm. Oo, yung City of David, tinanggal Tapos yung mga hanggang Heren. ngayon, 'di ba yung mga libingan sa Israel ay Oo.
ano to? Yung dome. Ginawang? Ginawa nilang temple, parang dome ng mga mga Muslims ba yun ang gumawa? Kasi nung Yung time, Temple oo, Mount. nung Kasi ang Jerusalem kasi is malaki. Nandun yung City of David sa bandang baba. Nasa oo, tuktok yung Temple Mount. Iba yung ah, City of David, iba yung Temple Mount. Pero yun, buong Jerusalem, mataas yung lugar na di yun, ba parang, naalala mo yung Golgotha? Yung oo. Golgotha dati. Oo, yun ang cave. Oo, yung May cave cave na doon. yon ang libingan ng mga patay, 'di ba? Ng mga Oo, kahit oo, mga simenteryo saserdote, nila. mga propeta. At yung Golgotha na yon ang tinayuan ngayon ng dome. Kung yung makikita mo na malaking parang Yung temple. Dome of the Rock. Oo, Dome of the Rock. So, Parang, hinukay na nila parang yon iba kasi yun. 'di ba? Parang iba yun. Oh, Katabi lang yun. Katabi ng Dome of the Rock yun. hmm. Within the din yun. Within the, pero hindi yun ang ewan ko ha, tingin ko, yun Kasi eh. ayun ang kung titingnan mo sa mapa, yung history ng na yon, ng lugar na yon, yun ang Golgotha na tinatawag. Ang Golgotha na yon ay libingan ng mga patay Mm. Pero hindi siya yung na tinayuan ng another Dome hill of the siya. Rock. Hindi siya yung yung top ng mountain. Hill lang siya na katabi. Oo, kaya nga. Pagka Kasi yung doon sa daanan. taas noon ay, di ba, nandun yung Temple Mount. Oo. Malayo yung Temple Mount doon. Kasi ang Temple Mount na yun, hindi yun ang libingan ng mga patay. Oo. Yung nasa baba nun na bundok, yun ang Ayun, yun ang oo. Golgotha. Oo, bababa ka muna bago akit ulit. Oo. Kaya malamang Sana ito kung ay mayroong nangyari. pagkakataon, ewan ko, hindi na Oo. natin pupuntahan ng Israel ngayon. Kaya nga No? eh. So, hindi na natin alam kung anong nangyari sa panahon natin. Pero Oo. noon, sa panahon na yon, dahil na nga naging desolate na yung lugar nung sila ay na-exile, so, Oo. hindi na nila alam kung anong nangyari sa mga patay nila. Oo. So, mabibilad ang mga ito sa ilalim ng araw, Oo. buwan, Kasi at lahat ng maging bituin. yung temple nga na pinagawa ni Haring Solomon, 'di ba? Winasak nila yon, sinunog nila. So how much more Oo. yung kanilang mga libingan? Oo. Yung lang ni Solomon, yung ang natira, yung parang arcade, yung Pader na pinaka, nga lang ang natira eh. oo. Kaya ang dami nilang nakukuha artifacts dun eh, kasi ilang Oo. pattern na eh. Okay. So yung mga bituin kanila si no, pinaglingkuran, sinundan, kinonsulta at sinamba. Hindi na sila titipunin ni ililibing. Okay. Tapos sa lahat ng lugar na pagdadalhan ko sa kanila, sa verse 3, pipiliin pa ng natitirang mga tao ng masamang bansang ito ang kamatayan kaysa buhay. Actually, hindi ito kamatayan na physical minsan eh, no? Mhm. Ibig sabihin, na lang, kamatayan na lang sa pag, ng mga idolatry, idolatry or pipiliin pa nila kaysa yung, yung buhay. Kasalanan at parusa. Sabihin mo sa kanila, ito ang sabi ni Yahweh, kapag ang tao ay nadapa, hindi ba siya bumabangon? Kapag siya ay tumalikod palayo, hindi ba siya bumabalik? Bakit ang bayang ito ay patuloy na tumatalikod? Bakit ang Jerusalem ay palaging lumilihis? Kumakapit sila sa kasinungalingan at ayaw bumalik. Hindi lalo na sa panahon na to, no? Oo. Lalo na sa nakinig ako ng mabuti, ngunit wala akong narinig na tama mula sa kanila. Walang nagsisisi sa kasamaan nila at nagsasabing, ano ba ang nagawa ko?
Ang bawat isa ay sumusunod sa sarili niyang daan, gaya ng kabayong sumusugod sa digmaan. Parang yung pinanood ko kanina. So, Mm. ano, wala kang marinig na tama eh. Okay. Kaya nga puro Magaganda futuristic. naman, magaganda yung mga, kung may managanap, hindi naman siya hindi naman siya nag-umpisa. Kumbaga, minana lang niya yung ng gobyerno, di ba? Ng kung ano mang, ano yon sanga ng gobyerno. Okay. Verse 7, kahit ang tagak sa hipapawid ay kilala ang kanyang takdang panahon. Ang agila, langay-langayan, or ano, at ibong maya ay alam ang panahon ng kanilang paglipat. Ngunit ang aking bayan ay hindi makakaunawa sa kalooban ng alahayam. Hindi pa rin na nalaman ng samantalang nasusulat ang kalooban, no? Nakasulat, malinaw. Ito sa Kaya nga, Torah. sinasabi nga dito na matitigas ang leeg, di ba? Oo. At tinigasan kasi ang leeg. Yung inililig mo na, ayaw pa. Di ba yung gano'n Yun ng na mga nga, parehas tupa? lang naman ito. Oo. Kahit ano ang Inililig. ginawa na ng alayim sa kanila, hindi pa rin nila, wala pa rin silang pakiramdam na sila ay pinarurusahan. So wala pa rin silang Alam nila eh. Alam pagsisisi. nila. Kahit alam nila ang batas, pero ayaw nila Oo, sabihin, talagang suwain mo, sinasadya nilang sumuway. rebellious. Talaga. Oo. Pag sinabi mong kanan, pupunta sa kaliwa. Oo. Okay, verse 8. Paano nyo masasabing kami ay matatalino? Actually, wise eh. So, marurunong, no? Okay, matatalino. Dahil taglay namin ang kautusan ng alahayam. Tinan mo, alam nila yung Torah eh. Oo. Gayang binago ito ng kasinungalingang isinulat ng mga eskriba. So, Oo, alam yung naman mga pala nila na ex-gen. na-tampered yung kanilang 'di ba? Kautusan. Hindi, oo, samantalang oo nga eh, paano niyo masasabing oo? So, mali, yung mga ni Pablo, di ba? Hmm. Binabasa rin nila. Ang mga nag-aakalang sila ay matalino ay mapapahiya. Sila ay malilito at mabibitag. Yamang tinanggihan nila ang panuntunan ng alayam, anong uri ng karunungan meron sila? Kaya ang kanilang mga asawa ay ibibigay ko sa ibang lalaki at ang kanilang mga bukirin ay ipamamana sa iba. Isabihin malilipol. Siyempre, Hmm. yung mga byuda, sa ibang lalaki, tapos kanilang mga bukirin at kanilang lupain mapupunta sa iba. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila. Silang lahat ay sakim sa pakinabang o yung mga kapakinabangan kung ano magigain. Ang mga propeta at mga saserdote ay parehong mapanlinlang. Bakit yung corruption, di ba? Dahil may sa pakinabangan, sariling kapakinabangan. Binoto ka ng tao o niluklok ka sa pwestong yan para magsilbi, hindi para magpayaman, di ba? Kaya lang, sarili ang inuna. Sarili pamilya, ganyan ang inuna. May ginawa nung isa, gagayanin ng isa. Hanggang lahat na naging kalakaran. Na? Naging kalakaran na. Ba't ako patatalo? Di ba? Palakihan ng kickback, ano? Verse 11, tinatapalan lamang nila ang sugat ng aking bayan na tila walang malubhang sakit. Oo, parang ano lang. Ito naulit na to nung nakaraang bigasa. Sinasabi nila kapayapaan, kapayapaan, gayong walang kapayapaan. Nahihiya ba sila sa kanilang karumal-dumal na gawa? Hindi, wala silang kahihiyan. Hindi man lang namumula ang kanilang mukha. 'Di ba yung ginagawa, taalala ko nung sa Babylonia pa tayo, magsisi kailangan sabihin mo sa pare, tapos bibigyan ka lang ng ilang Hail Mary, ganun pa eh, no? Ayan, tapos ano ka na, ano ka na, ligtas ka na, no? Peace. Kung babalikan natin yung mga pinagagawa natin noon nung nasa Oo, Babylonian tayo, parang parang nonsense talaga. oo. Nonsense, walang kumbaga, katawa-tawa. Ilalagay ka pa sa kahihiyan, di ba? Sasabihin mo sa Oo. iba yung kasalanan mo.
katawa-tawa ang ginagawa Oo. kasi magkumpisal ka sa ano, Hindi, kumpisal ka hindi sa naman sa palo, kanya, hindi 'di naman, ba? hindi mo naman ginawa sa kanila yung kasalanan, kundi sa Oo, Aba. nangungumpisal ka doon sa tao na hindi ka naman nagkasala sa kanya. Tapos papatawan ka pa ng, magdasal ka ng 10 aba Ginong Maria, 10 Ama namin, ganon. Oo. So, yun bang pagdadasal na yun ay ano, ah, Hindi naman nakasulat yun sa kaparusahan, Torah. Oo. 'di ba? Yun ba ay ano, sa pamamagitan ba ng pagdadasal ay kaparusahan? Napaka ano, no? So, Madali parang naman magdasal nun eh. Tapos napaka memorize mo lang ano, eh, no? napaka Memorize nonsense, mo. 'di ba? Oo. Kaya ginagawa nila na ang panalangin ay isang parusa, Oo. 'di ba? Memorizein mo ng ano. Memorize mo, tapos ulit-ulitin mo. Lahat Mm. ng kabaliktaran sa pinag-uutos ng alahayam ay ang kanilang ginagawa. Brainwashing. Oo, Oo. brainwashing pala yun, no? Para ka ano, meditate ng ano. Sabi nga nila mag-meditate. Para, di ba pag meditation, doon ka papasukan ng kung ano ng diwa. Hmm. Di ba sa atin, ang panalangin ay isang pribilehiyo? Sa Oo. kanila, ang panalangin ay kaparusahan. Mm-mm. Meditate, ano, Oo. pasukan ka ng brainwashing. Ay, ay, nako, okay. Kaya, hindi mo lang nahihiya, no? Kaya sila ay mabubuwal kasama ng mga natumba. O mga dati nang ibabagsak sila sa araw ng kaparusahan. uh, yung mga natumbay, mga namatay na, no? Wala ng ubas sa puno ng ubas, wala ng igos sa puno ng igos, pati ang mga dahon ay malalanta sapagkat aalisin ko ang ani. Ano to? Wala ng Ah, ubas. Siguro, parang wala ng bunga sa puno ng ubas. Hindi yung wala ng ubas sa puno ng ubas. tingin ko to mawawala ang ano, ang lahi. O wala nang ano, parang wala nang Amerikano sa puno ng Amerikano. Hmm? Wala nang ano, wala nang serpent sa puno ng serpent. Kumbaga, natutunaw. Ito ha, parang ano to eh, malila, talinghaga to eh. Symbolic. Oo. Hindi niya sasabihin talaga, no, kanyang gagawin. Oo. Ibabagsak sila sa araw ng kaparusa. Yung ano, eh, kaya sila ay mabubuwal kasama ng mga natumba. Yung mga dati nang hindi na uling binuhay. Oo. Tapos pati ang mga dahon ay malalanta sapagkat aalisin ko ang ani. Oh, Yung so kung talagang aalisin ang ani, so oo. ibig sabihin nito, wala nang bunga sa puno ng ubas. Oo, tapos ang dahon, ito naman mga dahon. Oh, wala Ah, nang bunga sa puno ng igos. Kasi ani ang tinutukoy, oo. di ba? Oo. So papalitan natin ito ng bunga. Hindi, tama lang. Wala nang ubas sa puno ng ubas. Wala nang igos sa puno ng igos. Kasi wala nang anak, kumbaga. Siyempre, ubas sa ubas, Oo, yun igos sa nga. igos. Wala nang bunga Tapos sa pati puno ang mga ng dahon igos. ay malalanta sapagkat Oh. alisin ko ang 13 yan, waiting. Hmm. 13, Tingnan mo nga kung anong for translation I will talaga take, to. ano, tama. There will be no grapes on the vine. There will be no figs on the tree. And their leaves will wither, for I will take the harvest. Oo. Tama. Tama naman kasi wala tayong eksaktong ano ng vine Ah. or tsaka igos. Pati ang mga dahon malala sapagkat alisin ko ang harvest o ani. O ang bunga. Baka bunga, no? Instead, I will Yun take nga, the harvest. wala nga. Kasi parang magiging redundant siya. Wala Oo. nang ubas So, sa puno ng ubas. aalisin ko ang bunga. Yun na Bunga na nga, lang. wala nang ubas, ay wala nang bunga sa puno ng ubas. Wala nang bunga sa puno ng igos. Pati Oo. mga dahon. Kasi ang ani, ibig sabihin niya, kukunin na niya yung kanya. Hmm. Mag-harvest na siya. Yung matitira doon ay wala na. Hmm. Si harvest niya. Di ba ito yung sinasabi na
nung may nagtanim ng damo sa sa barley with the di ba sabi, wag mo munang kasi matatangay pati ang Huwag bubunutin. oo, kaya ito, ngayon naman, kukunin na niya mo yung harvest at wala na matitira sa mga ano, sa puno, yan, ng ubas. Mawala na yung kinuhanan niya yung kanyang harvest, kung yung kanyang pinili, kumbaga. At ang lahat ng pinagkaloob ko sa kanila ay babawiin. Kumbaga, parang wala na tong mga yung may mga lahing lilipulin na niya. Basta pag nakuha na niya yung kanyang mga piniling bayan. Yun ang pagkaintindi ko ha. Verse 14. Sasabihin ng mga Israelita, bakit tayo ay nakaupo lang dito? Magtipon tayo at tumakas sa mga lungsod na may muog at doon tayo mamatay. Talagang no? Sapagkat si Yahweh na ating alahayam ay nagbigay sa atin ng lasong tubig upang inumin at itinadhana tayong lipulin dahil tayo ay nagkasala laban sa Kanya. Naghintay tayo ng kapayapaan ngunit walang dumating. Ng kagalingan ngunit takot lamang ang ating natagpuan. O yun sasabihin daw ng mga So, parang suicide ang gagawin nila, no? Magtatago lang sila sa mga muog para doon na sila mamatay, no? Dahil parang hopeless. Alam naman nila na sila ay nagkasala. Pero bakit, Oo. kung kilala nila ang alahayam na nagpapatawad, ba't hindi sila manumbalik, magsisi at humingi ng Yun na tawad? nga eh. Siguro ito, yung sinasabi ng dito, ni Jeremiah, yung dumadating na yung mga mananakop. Kasi alam natin ilang taon din, mga 2 or 3 years na pinipilit ng mga Babylonian na makapasok sa Jerusalem eh. Hindi agad nila na yan eh, na na pasok yung iba there. Okay, verse 16. Naririnig na mula sa lupain ng Dan ang pag-ungol ng mga kabayo ng kaaway sa pagniyang ng kanilang mga kabayo. Pagniyang pala, no, nayayanig ang buong lupain. Darating sila upang sakupin ang lupain, ang lungsod at lahat ng naroon. Naku, wag naman sana dito yung magdatingan yung mga nasabi kapayapaan, kapayapaan. Yung Silika, di ba? Pero walang kapayapaan. Sabi ng ating alahayam, magpapadala ako ng makamandag na mga ahas sa inyo. O nga, mga serpent. Mga ulupong na hindi maaaring paamuhin at kayo ay kanilang kakagatin. Nako, kawawa naman ang ating mga kapatid na Sabi ko, Yahawa aking alahayam, kanlungan ko sa panahon ng kalungkutan, nanlalambot ang puso ko. Pakinggan mo ang iyak ng iyong bayan mula sa malayong lupain. Oh, wala ba si Yahawa sa Zion? Wala na ba ang hari niya? Ang hari dito is small letter. O, di ba? Pakinggan mo at iyak ng iyong bayan mula sa malayong lupain. Hindi kaya sa Zion. Wala ba si Yahawa sa Zion? Di ba dito yan? So, wala na ba ang hari niya? Small letter yung hari At sumagot si Yahweh, bakit ako ay kanilang pinag-agalit sa kanilang mga idolo at inukit ng mga imahe? Sinasabi ng mga Israelita, tapos na, di ba, kasi yung hari niya di ba, dinala sa Babylon. Yung mga hari, mga anak ni Josiah. At sumagot bakit ako kanilang pinagalit sa kanilang mga idolo at inukit ng mga imahe? Sinasabi ng mga Israelita, tapos na ang anihan, lumipas na ang tag-init, ngunit hindi pa rin kami ligtas. Akala nila, yung anihan, yung ano ba yun? Yung akit sa langit? Ano ba yun? Ang tawag doon? Aliyah? Rapture. Rapture, oo. Tapos na ang anihan, lumipas na ang tag-init, ngunit hindi pa rin kami ligtas. Hintay nila yung rapture. Ang puso ko ay sugatan dahil sa sugat ng aking bayan.
Ako ay nananangis at ang sindak ay sumakmal sa akin. Wala bang balsamo sa gilid? Wala bang manggagamot doon? Bakit hindi gumagaling ang sugat ng aking kapwa Israelita? So, kahit hintay nila ng rapture, ayan, dumating na ang gera, bakit ang iisip nila kasi i-rapture muna sila bago sila ililigtas muna sila bago dumating ang bighatian. Ha? Bakit nga naman? Bakit hindi pa kami naliligtas? Kahit anong hintay nila ng rapture, walang darating. No. Yun ang kasinungalingan na pinakain. Hmm. Tapos Rapture at noon, di wala. ba, may mga grupo na binenta yung kanilang mga bahay, mga ari-arian. Wala. Kasi Okay, may naglas. Ginuman na nga ng lason, di ba? Iba? oo, Yung ibang kulto. mga kulto na Sama-sama yon. sila. Wala. Anong nangyari? Walang rapture na dumating. Oh. So, meron kang musika sis, yung meron kang sariling musika. Pwede naman. Oo, yung composition mo. Yung Pero nahuli ito bakit hindi Nahuli ikaw ito. kumanta? Ba't hindi ikaw umawit? Ito ang kumbaga, may sariling instrument. Oo. Oo nga. So, nahuli lang ito dahil tapos na natin ang aklat ni Habakuk. Okay. Sana So, sis, ikaw umawit. oo Okay, nga sige, eh. pakinggan natin. So, ayan ay yung kanta ni Habakuk, yung yung sariling sulat. Okay. So, awit ni Habakuk. O Yahawa alahayam, ika'y dakila kailanman. Ako'y namamangha sa iyong mga gawa, iyong ihayag buo sa aming angkan. Ngunit alalahanin mo ang iyong tipan. Yahawa siya, Yahawa siya, ikaw ang hari kong tunay. Magpupurit, magagalak sa haring tagapagligtas. Kahit di mamulaklak ang puno ng ubas at ang mga olibo'y pumalya, ang bukid ay di magbunga. Kahit walang tupa sa kulungan at walang baka sa silungan, ako'y magpupuri sa'yo, aking alahayam. Yahawa
Yada. Yada. Salamat mga kapatid. Be bless. Shalom. Okay, salamat po. Hanggang sa muli. Be blessed.